Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. Pangalapan natin muli ang ating pong Panginoon. Napakasarap pong magpuri sa ating pong Panginoong Diyos. Hallelujah. At isang magandang umaga din po sa ating pong mga kapatid doon po sa FB Live na kayo po ay kasama namin sa pagpupuri sa ating pong Panginoon na kahit nandyan po kayo, ay ang presensya ng Panginoon na siyang magpapakayag po sa bawat isa sa atin. Hallelujah. At tingnan po natin ang mawari po natin, marami pong mga bumubukadbad na bulaklak, Sakura Festival. Okay. At yan po, pag nakikita natin sa isang taon ay isang beses lang pong bubukadkad. Okay? Pagkatapos niyan, ayan na yung mga dahon. So, big sabihin, mag-change na naman po ang panahon. Ang panahon ay nagbabago, pero ang ating pong Panginoong Diyos hindi nagbabago sa atin. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Purihin po ang Diyos. Nasubukan niyo po ng napahiya? Maraming many times. It depends kung ano yung sitwasyon, kung bakit kayo napahiya. Okay, hindi natin alam kung ano yung mga reasons. There are times na kuminsan kayo po ay na-invite sa isang party. Diba? At siyempre, bago kayo pumunta sa party, hindi kayo na-inform kung ano po yung, di ba kuminsan mga party, mayroon pong mga dress code. At kuminsan, yung mga, ano yun, umiipa kayo ng advice para, ay, ano ba maganda, di ba? Ang ganda-ganda ng pagkadamit nyo, di ba? Reliable advisors, from head to foot, ganda yung ano, di ba? But when you get, pagdating nyo doon po sa kwarto, na-realize nyo that you are totally wrong sa inyong damit. Outfit. Di ba? So, ano gagawin nyo? Parang urong-sulong kayo, hindi kayo mapakali, ikaw yung naiiba, ikaw yung center of, attraction. Hindi. Attraction. So, na-embarrass kayo. Di ba? Well, alam natin po kung paano yung mga ma-embarrass and feel to be ashamed. At siyempre, naiilang po tayo. Pero si Apostol Pablo, ang pamagat po ng ating pong pag-aral ay not ashamed of the gospel. Okay? Dito naman po tayo kung paano natin, ano po yung gospel? Ano po yung mabuting balita? Ano po yung balita na napakabuti na dapat natin pong ipamalita? Okay, meron pong video clip. Saying goes, don't judge a book by its cover. And it's true. Don't look at that person who ends up next to you and say, that person is way too different from me. I could not invite him to my church. I can't have my friends see me bringing this guy in. We need to see others as Christ sees them, with a holy compassion for the lost. You know what? We all need God, no matter what the person looks like, or how different they are from you. As Christians, we are responsible to reach out to those around us. Their eternity depends on it. We need to stop worrying about the opinions of others. We need to open our eyes. New opportunities are put in front of us every single day to come out of our comfort zone, open our mouths, and speak these simple words. Hey man, if you're not doing anything this weekend, check this out. We're doing something cool at our church. So. Wow, akala natin, nagbabasa ng Bible yung katabi, no? Pero baliktad pala. Akala ko nga si Patrick yun eh. It makes sense po ba, mga kapatid? Sabi pa nga doon, tapos sa trabaho tayo, hindi natin alam dahil may mga nagmamasid din po sa atin. Sabi po nga ng hari ni Apostol Pablo, okay, mayroon po tayong bagong kagamitan. Mayroon po tayong lumang kagamitan o lumang kasulatan.
old clothes na pilitan ng Panginoon. Ito po yung kasuotan na clothes of righteousness. Amen? Kaya tinitingnan tayo ng ating pong mga kasama sa bahay, kasama sa trabaho, kung itong kagamitan ba ay akmang-akma sa isinuot po natin. Sometimes we feel ashamed dahil kung minsan hindi at tama itong sinuot ko. Tama, mga kapatid? Pero sa Apostol Pablo, tingnan po natin kung bakit ito sinabi na, I'm not ashamed of the gospel. Romans chapter 1, verse 16. Verse 16. But before that, 14 and 15, may sinabi po dyan. Okay. I am obligated to both to Greeks and non-Greeks. Sa mga Grego at sa mga hindi Grego. Both to the wise and the foolish. That is why I'm so eager to preach the gospel also to you who are in Rome. So, si Apostol Pablo ay papunta pa lang, nagpaplano siya na mayroon po siyang trip patungo sa Roma. Trip. Okay, alam niyo naman po, ang trip noon, hindi yung magbabas, magdeden siya, hindi. Ano ang transportasyon noon? Ship, by ship. Barko. Okay? Saka Cadillac. Alam niyo yung Cadillac? Kadilakad. So this is verse 16, I am not ashamed of the gospel. So dito po yung pamagat. I am not ashamed of the gospel because it is power of God for the salvation of everyone who believes, sa lahat na maniniwala. First for the Jew, then for the Gentiles. Tayo po ay manalangin. Naman Diyos, salamat po muli sa umagang ito na kami ay narito upang pagsasaluhan ang mga salitang ito po, Panginoon. Lord God, naniniwala kami na may kapangyarihan ng iyong salita. Ano man po, Panginoon, ang pangailangan ng bawat isa, kayo ay magpakahayag. Maging po, Panginoon, sa pamamalitan namin kung sino kayo sa amin po, Panginoon Diyos, na mabuting balita ay dapat namin ipahayag. Magmumula sa amin po, Panginoon. Tapat kayo, di kayo nagbabago, Panginoon Diyos, sa aming pangangailangan, sa aming patotoo. Saan man kami inyo dadalhin, kayo ay magpakahayag at kayo ang makita. Sa pag-aaral po ng inyong salita, tulad na sulat ng Apostol Pablo, O Diyos, magpakahayag kayo sa bawat isa sa amin upang mayroon kami po mga ipahayag at ipamalita sa kapangyarihan ng banal na Espiritu in Jesus' name. Amen. 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 Okay. Praise God. I am not ashamed of the gospel. So, sabi niyo ito, di ba? I am, sa verse 14, I am obligated. Sabi niya, obligado ba ako? I'm obligated. I am eager. And I'm not ashamed. Bakit sa Apostol Pablo dito? Why would Paul even to be tempted na ikakahiya yung mabuting balita at habang patungo doon sa Roma, okay, sabi niya, I am eager. At hindi ko kakahiya to. Pero hindi niya alam pagdating doon, ikukulong lang. Okay? So for one thing, the gospel was identified, bakit yung mga kapatid? Sa isa pong, saan nang galing po ang mabuting balita? Sa isang nasyon na napakaliit, Israel, Jerusalem, at kung saan ipinako ang Panginoong Jesucristo, okay? The Romans had no background po natin, ang mga Romans, they had no special appreciation para sa mga Hudyo. Because crucifixion was the lowest form of execution given to a criminal. And na-execute kay Jesus Christ. So paano nila ngayon, di ba, i-appreciate, itong mga Hudyo, nandito yung pinaka-kriminal, ang Panginoong Jesucristo. So crucifixion was the lowest form of execution given to a criminal. At sasabihin nila, bakit nyo ngayon, why put your faith sa isang Hudyo na mayroong kriminal, okay? Background. Bakit kayo magtitiwala dyan? So ganun po ang mga Roma. And Roma, and this is the Roma. Okay, Rome was a proud city.
And the gospel came from Jerusalem, di ba? Ang gospel ay galing sa Jerusalem. Napakaliit. It's the capital city of napakaliit na syudad that Rome had conquered dahil ang Roma kinangkor niya ang Israel. Napakaliit po ito. So the Christians in that day were not among ang mga Kristiyano ay hindi po ito mga elite. Ang ibig sabihin ng elite? Okay na, elite. Mayayaman, in a society, hindi kilala. Okay? So, ibig sabihin, they are poor. They were common people and even ang mga Kristiyano ay slaves. Karamihan. So, nangingibabaw noon ang mga Roman. Kawawa sa iyo, Roman citizens, matataas ang tinitingila sila. So, Rome had known many great, di ba, noong panahon nila, sino si Aristotle? Di ba? Great philosopher? Di ba? Maraming mga philosopher na dyan po sa Roma. At sabihin ng Roma na, why pay attention sa isa pong katakatang isip na about a Jew, si Jesucristo ay namatay and rose from the dead. So ikinakalat ngayon ng mga Roma na hindi kayo maniniwala kay Jesucristo, walang nabuhay na Kristo. Ngayon, magpapatuto ang mga Kristiyano, hindi nabuhay. And did you know that? Satan, okay, tatapos lang po ang pag-celebrate natin. Si Satan, akala niya nung namatay ang Panginoon sa Kristo, sa wakas, yatta na, namatay si Jesucristo. Tuwang-tuwa siya, akala niya natagumpay siya. Tagumpay! Pero hindi. After 3 days, He rose from the dead. Alam niyo bakit siya namang si Satanas? Bakit? Si Jesucristo na nakita niyang namatay, pero nung nakita niya, marami ng Kristo sa buhay ng mga tao, dumami ang Kristo Jesus Christ sa buhay ng mga tao. This is the victory hindi niya alam, Satanas. Okay? So ngayon, ipinamalita ngayon ng mga Tagalog, ginagamit ngayon ang society, Roman society na sinungaling yung pinamamalita ng mga Kristiyano. Ipinamamalita. And to think of a little Jewish Jesucristo na galing doon sa pinakamaliit. Okay? Walang maniniwala dyan. Yun lang ang pinamalitan ng mga taga-Roma. But Paul, sabi niya, patungo ako dyan sa Rome. I am not ashamed of the gospel. I am eager. I want to see you. He had confidence in his message and he gave us several reasons. Ito na naman po ngayon ating pag-aralan sa umagang ito. Why Paul was not ashamed of the gospel. Kaya nga sabi niyan, first, una, sa mga Hudyo, then for the Gentile. Tayo po ay mga Gentile. Dalawa po ang klaseng tao noon sa mga Hudyo at sa mga Hentil. Okay, first the Hudyo. Kaya ang mabuting batay na galing po doon sa bayan ng Israel, first to the Jew and then to the Gentile. The origin of the gospel, sa verse 16, bakit hindi nahihiya, hindi niya kinakahiya ang mabuting balita? Dahil alam niya kung saan nanggaling ang mensahe ito. It is the gospel of Christ. So, any message that was handed down from Caesar ngayon, nanunungkulan na hari, would immediately get the attention of the Romans. Kasi sabi na, Jesus is the King. Aba, kaya nagalit si Caesar na naman kapag si Jesus kasi ay sinasabi ng mga tao, Jesus our King. Sa mga Kristiyano noon, kaya nga pinatatawag niya mga Kristiyano, who is your King? Pledge an allegiance to Caesar, what is Caesar? Kaya what is due to the Caesar? Sabi naman ng Panginoon, ba? Pero ang Panginoon, He did not establish a kingdom na with the power na through spear o baril. Wala namang baril noon. But it's a kingdom of righteousness. Amen? But the message of the gospel is brought about the very Son of God. Kaya yun ang pinamamalita. Doon, did you know that kung hindi nagpatumpik-tumpik ang mga naunang mga kapatid natin sa Panginoon during the persecution of the Christianity, wala tayong tinatanggap ngayon.
hindi natin natatamasa itong mabuti, itong magandang kalagayan natin. Amen? So, salamat sa Panginoon. Itong binabasa natin ngayon. So, in this opening sentence, Apostol Pablo, yung message niya, the gospel of God, sa Romans chapter 1, verse 1, sabi niya, how could Paul be ashamed of such message? Dahil alam niya that it came from God. Is it yung si Jesus Cristo is the center of the message. His Son, Jesus Christ. Ito po yung original ng gospel. Na kapag tayo ay nagmamalita na si Kristo ang kaligtasan. Hindi yung church ang magliligtas sa inyong anyayahan. Amen? Hindi rin ang church ang magliligtas sa inyo. Hindi rin ako magliligtas sa inyo dahil hindi ko kayang iligtas. Pananampalataya niyo kay Kristo Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga ito ang pinamamalita ng mga naunang Kristiyano. Ito ang dapat nating ipamalita na huwag nating ikahiya. Amen? That's the origin of the gospel. Pangalawa, it is the power of God. And then sa verse 16 na yun, doon tayo ikot. The operation of the gospel, it is by the power of God. Why be ashamed of the power? Because power is one thing sa mga Roma na naman, kapangyarihan. Dahil nagyayabang sila dahil they conquered the world. Okay? Through military might, power. Maging po ang Greece, no panahon na, Greece might have its philosophy, but Rome has its power. Makapangyarihan ang Rome sa panahon na. So the fear of Rome ngayon, dahil ang Roma nakikita nila na itong mga Kristiyano ay lumalaki. Dumadami sila. See? So, hindi ba ang Roma ay conqueror sila? Pero ang sabi ng Apostol Pablo, we are more than conquerors. Amen? Our citizenship is not from here on this earth. Our citizenship is in heaven. You are a member of that military. Amen? You are enlisted. Kaya pag kayo nakakilala sa Panginoon, kayo ay enlisted soldier of Christ. Kaya nga sa araw-araw, mayroon pong digmaan eh. Amen? Digmaan between good and evil. You are an enlisted soldier. Kayo ay kawal ni Kristo. Amen? In Christ Jesus. See? We are more than conquerors. Kaya, pero ang mga taga-Roma naman, ang mga Roma naman, natatakot sila eh. Naku, sino kaya itong mga Kristiyano naman na ito? Di ba yung mga Roman ay pulutong-pulutong sila, napakarami silang mga kawal? Yes, they have power through military. But the kingdom of God is more power. Nag-ooperate ang gospel sa kapangyarihan ng Diyos na hindi mapigil ng Roman Empire. That's why, alam na Apostol Pablo, no one can hinder this gospel. It will spread. It will conquer the world. See? Ang Kristyanismo ngayon, palagi ng palagi, palaganap ng palaganap. Amen? We're not the Romans ay known to the world, pero asaan ang Roma ngayon? Sa panahon ngayon, asaan ang Roma? Okay? No wonder sa Apostol Pablo, sabi niya, I'm not ashamed. Why? He was taking this gospel to Rome, to a simple Rome that one message that has the power to change the lives of people. Kaya nga po mga kapatid, kung tayo po ay binago ng Panginoon at mayroon tayong magandang kagamitan and new clothes from the righteousness of Christ, dala-dala natin itong magandang kagamitan na suot-suot natin araw-araw sa trabaho. Amen? And someone is mayroon pong tumitingin po sa atin. Kung akma itong kagamitan na ito. Kaya nagpapatotoo na tayo ngayon. Sa Apostol Pablo, he had seen the gospel work of Jesus Christ sa lahat ng pinunta niya. Why? Because he saw the power of God. Dahil hindi
siya sa kanyang kapangyarihan, kundi kapangyarihan ng Diyos. It had transformed, una po mga kapatid, yung buhay. And he know that he could transform, it could transform sa buhay sa lahat ng mga kanyang pinamamalita. See? Yung mabuting balitang yun, ipinamalita niya lang, iminarites niya lang, pero nabago ang buhay ng mga taong binalita niya. Amen? Sa video clip kanina, kung yun man po ang ipamamalita natin. Invite. Amen? Invite. Tell. Pamalita natin, ipagpatotoo natin yung kabutihan ng Diyos. Mayroon mo tayong mga problema, pero yung problema gagamitin ng Panginoon para makita yung kalalatihan ng Panginoong Diyos sa buhay natin. Yung kapangyarihan. Amen? Purihin po ang Panginoon Diyos. Sa pangatlo, it is the power of God. It is the power of God unto salvation. Ito po yung resulta. Ito po yung outcome of the gospel. Kapangyarihan. The word salvation. The word salvation. Ano po yung salvation na sinasabi dito? It carried a tremendous meaning in the Paul's days, sa kapanahon ng Apostol Pablo. Ang basic meaning ito is deliverance. Dahil the Roman Empire was a military might. Once you are conquered by the Roman, you are a slave. So kung mga Kristiyano noon, slave sila. So it was applied, maybe it's a personal and a national deliverance. Kasi once you are a slave, alam niyo po ang mga slave, wala silang karapatan sa kanilang mga sarili. Once ang babaeng slave, sa kapanahonan nila, di ba, wala silang karapatan sa kanila, sa ano man ang gagawin ng kanilang mga amo, wala silang magagawa. See? Ngayon, gagawin mo ngayon, human racism. Tama mga kapatid? Pero during the times, the emperor was looked as ang emperor parang siya yung savior ng mundo. Na parang physician who healed your illness. Okay? But the gospel, alam niyo ang mabuting mabalita mga kapatid, na i-deliver sa mga makasalanan, that the penalty and the power of sin, dahil once you are slave of sin, ito po yung parallelism na sinasabi ng Apostol Pablo na kapag ang isang tao ay alipin ng kasalanan, hindi niya kayang alisin yung kanyang sarili. And only one powerful God who can do that. See, ang Panginoong Diyos pa rin ang umakbang. Ano ang resulta? Mabuting balita? Na pinamalita lang, kapangyarihan ng Panginoong Diyos na iligtas pa rin tayo. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. That's why ang Roma, nagyayabang sila. Ang tagapagligtas ng mundong ito ay kami. Pero asaan si Cesar, Haring Cesar? Mabuting balita pa rin na Jesucristo was rose from the dead. And who can save a person? Who can redeem a person? Only Jesus Christ. Salvation is the major theme ng Roma, ng the letter of Rome. Salvation is the great need of human race. Kaligtasan. Kaya nga po mga kapatid, bakit po tayo pumasamba sa Panginoon? This is the result of our faith. Di ba? Naligtas po tayo. Amen? Pero ang ginagawa ng diablo, nililin lang tayo. Bakit ka pumupunta? Hindi ka ligtas. Kaya kung yan tatanungin mo, ang Kristiyano, nakakilala na sa Panginoon, ligtas ka na ba? Ay, walang nakakaalam. Tanging Diyos lang. No, by your faith, you have to express, I am saved. Amen? Alam natin, panghawakan natin na tayo po ay niligtas ng Panginoon. The moment you receive the Lord Jesus Christ, this is the outcome of the gospel. Kapangyarihan ng Panginoon. Dati-rati, wala ka dito. Asan ka? Nasa patsingkuan ka eh. Sa loob, linggo, di ba? Pahinga. Dati-rati, hindi ka nakaupo dito. Asan ka nakaupo? Doon sa kwentuhan.
Hindi ko alam kung saan. Dati-rati, pag linggo, ay, mayroong ano ngayon. Bahala na kayo kung saan kayo. Pero, di ba? Binago na tayo ng Panginoon. Lumang pagkatao natin, dinaminatan na tayo ng Panginoon ng bagong kagamitan, kasuotan na righteousness in the kingdom of God. Hallelujah. Joy. There is peace. In spite of problems, in spite of difficulties, mayroon man kayong mga kahirapan, mahirap man ang pinagdadaanan ninyo, pero makuha pa natin na ipagpatotoo. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, palapan natin. If men and women are to be saved, it must be through faith in Christ Jesus, as proclaimed in the gospel. What did Jesus, ano ang ginawa ng Panginoong Jesucristo at saka Apostol Pablo with the same poured on them? Di ba kung minsan tayo pag kayo ay na-embarrass, di ba siguro damdamin ito eh. Ay, huwag na ako pumunta. Damit nga lang eh. Nandiyan pala, papasok ka pa lang eh, para yung sapatos, na-embarrass ka na, di ba? Oo, uwi na lang ako. O hindi ka man na-greet ng ushers. So what did Jesus do with all this shame? Anong ginawa? The shaming of salvation, behavior ba? What? Ano po yung mga... Hebrews chapter 12 verse 2. Tingnan po natin mga kapatid. For the joy set before him, ano? He endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. So what are we going to do with shame? Despise the shame. Hamakin natin yung kahihiyan para magapi natin, okay? Para ma-overcome natin yung kahihiyan na yon, despise. So what does this mean? It means that when shame began to threaten you, threaten your heart, to tempt you, to abandon a clear and obedient witness. Baka minsan, gusto ko sanang ipagpatuto, pero nahiya ako. Tama? Gusto ko sanang i-invite, pero nahiya ko eh. Diba? Pero mas kapag buhay ng tao, di tayo nahihiya ako ng pag-usapan. Pagbuhay ng mga tao. Yung kanilang mga ginawang kapangitan, di tayo nahihiya na ipagkalat. Shame! So the Apostle Pablo, shame, I'm going to despise you. I will not yield you. So Jesus says, shame, I will not despise you because alam ng Panginoon, future yung kanyang tinitingnan. Di ba? He knows that when Jesus walked to the road of shame, alam niya yun, di ba? Yung duduraan siya, mamalitin siya, hahamakin siya, at mismo yung kanyang mga malalapit na friends. Friendship, itatatwa siya. Sino ang unang nagtatwa? Si Pedro. Kayo nga din, kung malapit sa puso nyo, tapos yung, alam nyo na gano'n, di ba? Ipagtatatwa, yung tatalikuran kayo. Siguro. Masakit. Di ba? It hurts. They're going to despise you. Hahamakin. So, si Jesus Cristo, no, I will not give in to any satisfaction of shame, but I am eager, I am obligated, not ashamed of the gospel, sabi ng Apostol Pablo. Amen? I will not obey this kind of shameness, but I'm going to despise this shame, and I will not let shame to rule me because I have the faith from Jesus Christ. So let's invite
Ipamalitan natin, wag natin sayangin yung pagkakataon. Kapag may pagkakataon, ipamalitan natin yung magandang balita. Amen? Hebrews, yun sa binasa na tulad na ito, sinabi dito pa nga, for the joy that was set before him. That's why, ang isang kaluluwa na tatanggap ay ipapanganak sa kaharian ng Diyos. Hindi kukunti ang magbubunyi. Sabi ng salita ng Diyos, libo-libong anghel ang nagbubunyi. Mga Tagalog, bubunyi. Ibig sabihin, nakikipagsaya. Nagre-rejoice. Amen? See? Dito, kung paano, shame was stripping away every earthly support na dahil hindi natin ikinahiya. There is joy. Yun sana ang makita natin. Amen? Hallelujah. Praise God. And through this being shamed, Jesus was not ashamed. Kasi hindi niya kinahiya yung kanyang Ama sa langit na nagpadala sa kanya. Why? And even at the point of death, na doon sa, in the garden of, na doon sa nanalangin, doon po sa Gethsemane, okay? Nakala niya ay pinabayaan na siya. Ano bang panalangin natin kapag nandun tayo sa kahirapan? Ano bang panalangin? Why? Di ba? Minsan nagkakaroon tayo ng why. Bakit niyo ako pinabayaan? O, di ba? Yun ang minsan natatanong natin, bakit ako pinabayaan ng aking tatay, nanay, kaibigan? Pinagkakatiwalaan ko pa naman siya, pero nilaglag ako. Di ba? Minsan, mga ganong mga, but titingnan po natin mga kapatid, na mabuting balita, kapangyarihan ng Diyos. Ito ang resulta. I'm not ashamed. In spite yung kultura ng mga Greeks, okay, who mocked Apostle Paul because of preaching. Ang sabi nga, okay, na ang mabuting balita ay kamangmangan sa mga mangmang, patalino. Because of this preaching, ang sabi ng mga tao noon, kamangmangan ng maniniwala kay Kristo. Pero ito'y, anong sabi ng salita ng Diyos? Kabutihan po mga kapatid. Makikita natin na yung katalinuhan ng Panginoon ay hindi natin katalinuhan. Okay? For our thoughts are higher than the thoughts of God. Pamamaraan ng Diyos ay hindi natin pamamaraan. Matalino ang Panginoon. Amen? For it is the power of God unto salvation. In other words, this message, mga kapatid, the Christ crucified for the sake of the sinners. Christ was raised from the dead. And God raised Jesus Christ because of His power. Kaya nakita natin po yung biyaya ng Diyos. At ito ang pamalitan natin. Amen? There's a Lenten season. Natapos na. So what after the Lenten season? After the resurrection of Jesus, so what? And how do we overcome this feeling of shame? When you are shamed for believing and sharing the gospel. Let's ponder ngayon mga kapatid yung kapangyarihan ng gospel na ito to bring forgiven sinners for the final destiny of their life. Everlasting joy awaits for everyone who will receive the Lord Jesus. Amen? Nothing in the world can do this except the gospel of Jesus Christ. Wala na tayo po mga hindi ibang religion. Hindi sa kapanahonan nila Judaism. No, hindi Judaism po mga sagot. Hindi rin Buddhism, hindi rin Hindu o Islam. Hindi rin po mga kapatid. Yung mga sa panahon nila, they do not have those Savior. Jesus Christ. But when a person received the Lord Jesus, is the power of God unto salvation. Amen? Only one message
that we're going to save sinners and brings them safely into the presence of God. No other than the gospel of Jesus Christ. Ito lamang po mga kapatid, ang dapat ng ating balita, huwag natin ikakahiya. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Acts chapter 4, verse 12. There is salvation in no one else. For there is no other name under the heaven sa ilalim ng langit na ito, mga kapatid, that had given among men by which we must be saved. Malinaw po, mga kapatid. Sa Apostol Pablo, Jesus himself would say, suffer. Kung tayo po ay maghirap dahil sa pag-aanyaya, so be it. You will be misunderstood. Yes, you will be shamed. Ikaw ay mapapahiya. But look at the future. There is an everlasting joy. Amen? And because the message of God, saving work in Christ Jesus is the final victory na mensahe sa anuman pupuntahan natin, kung saan man tayo dinala ng Panginoon, whatever kind of society, na saan po tayo, it must be ay pamalita. Dahil nalalapit na po ang pagdating ng Panginoon. The Christ gospel alone is the power of God unto salvation. Tayo po ay tumayo lahat. Let's close our eyes again and let's examine our hearts before God. And our Heavenly Father, I want to tell you something, mga kapatid, that the believer, that only believes is for the soul has to wait till he gets to heaven for life, ay mabuti ito, tama. But the believer, naniniwala sa kaligtasan and brings deliverance from the realm of sin. Yes, kaya nga, hindi tayo perfecto, mga kapatid. Nagkakasala pa, nakagawa tayo ng kasalanan. But from the power of darkness will bring us into the kingdom of heaven, into this life. Right now, lahat naman po tayo ay nagkakasala. We don't have to wait till na marating natin yung heaven para ma-deliver po tayo. Yes, para maging prosperous po tayo o magandang kalusugan po natin. Natatamasa natin ito ngayon. Amen? And we can bring the kingdom of heaven right now sa buhay po natin. Ano man po ang pinagdadaanan natin. Nahihirapan ka man. Mayroon kang pinagdadaanan na kahirapan. Emotional man ito. Gagamitin ng Panginoon na patotoo yan. Balik ang job nung gagawin na tayo ay sinungaling. Pero kapag tayo'y nabuhay, na muli kay Kristo Jesus, you are clothed with righteousness, the righteousness of God that can be found in Jesus Christ. And in fact, it is what we are supposed to be doing po, mga kapatid. Not just in our life, but in the lives, sa buhay din ng ibang po, mga kapatid, na ating dapat ipamalita. Na sila po ay makakilala. Let's invite and tell the goodness of God. Amen? Purihin ka, O Panginoon Diyos. O God, narito po ang iyong mga anak. Nananampalataya na kayo lamang po, Panginoon, makapagbabago ng sitwasyon ng aming buhay. Mayroon kaming mga pinagdadaanan, masalimuot man ito, emotional man ito. We need deliverance, O Panginoon. But gamitin mo ito po, Panginoon, na maging patotoo sa buhay namin, na kayo ang dapat maipamalita. May pagpatotoo namin ang kabutihan mo, na kayo ang tagapagligtas ng aming buhay. Yes, naranasan namin po, Panginoon, ang pagpapalang ito. Inililigtas niyo kami sa kamangapahamakan sa araw-araw. There are blessing in disguise. Sa buhay namin, in relationship, in friendship, or sa trabaho po, Panginoon, nandyan ka na nagliligtas. Financial discouragement, nililigtas niyo kami po, Panginoon, sa manuman po, Lord God. Salamat po, Panginoon Diyos, na kayo ay hindi nagpabaya. Pinapaalala niyo ng Panginoon ang kabutihan ng mabuting balitang ito. At patuloy namin ipamalita that you are
the Son of God that can save the world through Jesus Christ. Amen, amen, amen. Pagpalain